Hello Spark, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan po natin ang mga dapat mong gawin kapag hindi nagme-message sa iyo ang lalaki. At kung handa na kayo, simulan po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na dapat mong gawin ka-inspired kapag hindi nagme-message sa iyo ang lalakis, i-restrict mo muna siya. Yan ang unang gawin mo ka-inspired kapag hindi nagme-message sa iyo lalaking mahal mo. I-restrict mo muna. Huwag mong i-block muna. Yung block kasi pang matindihan na yan eh. Ngayon, kung sobrang matindi na yung pinaggagawa niya sa iyo, sobrang talaga nang hindi na healthy sa pag-iisip mo, sa buhay mo, i-block mo na. Pero pag kung kaya pa naman, gusto mo pa naman magkaayos kayo, gusto mo pang mag-message sa'yo, magkausap kayo, i-restrict mo. Eh, Sport, bakit kailangan i-restrict? Hindi na nga nagme-message, di ba? Tapos i-restrict ko pa. I-restrict mo. Eh, kasi kapag hindi mo na-restrict yan, lagi mo yung makikita doon sa, sa messenger. Di ba? Lagi, pagka ganyan, mamaya, mangulit ka pa, maghabol ka pa. Kung ano-anong maisip mong sabihin sa kanya. At malamang sa malamang lagi kang bantay ng bantay at hintay ng hintay sa reply niya, sa message niya, sa chat niya. I-restrict mo. Expert, paano ko malalaman kapag nagparamdam na? Eh, pwede mo nang i-check dun sa di ba? Sa mga naka-restrict. Lalabas naman yun, di naman niya malalaman na nasin mo na eh. Ganun yun, di ba? I-restrict mo kasi makakatulong yun. Makakatulong yun upang sabihin nating madagdagan yung peace of mind mo. Kasi kapag sa tuwing nakikita mo ang Facebook page niya doon sa Messenger, eh isip ka ng isip, nag-overthink ka. To the point na gusto mo nang tadtarin siya ng chat, tadtarin siya ng message. Gusto mo nang murahin siya. Gusto mo nang talaga namang ka-inspired, i-block siya. At kung ano-ano pa. Para hindi mo magawa yung mga maling desisyon, eh dapat hindi mo siya masyadong nakikita. Para hindi ka rin naakit, para hindi ka rin nag-overthink. I-restrict mo. Expert, kapag na-restrict ko yan, ano mangyayari? Kapag na-restrict niya yan, eh syempre, hindi ka magpaparamdam sa kanya. Diba? Sa katagalan, magtataka yan, ba't hindi na nagpaparamdam yung babae na yun? Yung babae na yun na napakakulit, yung babae na yun, nahabol ng habol, nakakala mo wala ng lalaki sa mundo. Yung babae na yun, na poging-pogi sa akin. Diba? Yung babae na yun na nagpupumilit na mag-reply ako, ba't di na nagpaparamdam ngayon? Di mo alam, naka-restrict ka pala. Di niya alam, naka-restrict pala siya. Diba? I-restrict mo muna. Para hindi ka message ng message. Hindi ka hintay ng hintay. At para sa katagalan, ma-curious din siya, wala ka ng paramdam, di niya alam, na-restrict mo na pala siya. Kaya nakakayanan mo ngayon. Pero alam ko mamimiss mo pa rin siya, hindi 100%. Pero makakatulong yan. At sa katagalan, magtataka yung lalaki. At yung pagtataka niya, napakalaking bagay nun. Yung curiosity, napakalaking bagay nun. Oo, magtataka yan, ba't di ka na nagpaparamdam? At kapag yan nagtaka, maniwala ka sa akin, 60 to 80% mapupush na yan. Mag-reply sa'yo, mag-message sa'yo, mag-chat sa'yo, ka-inspire. Pangalawang bagay ka-inspire dapat mong gawin kapag hindi nagme-message sa'yo ang lalakis. Ilagay mo sa iba muna ang focus mo. Yung pangalawa ka-inspire. Yung pangalawang bagay na dapat mong gawin. Ka-inspire, bakit naman? Ay, kasi pag siya lagi ang iniisip mo, pag siya lagi nasa utak mo, at hindi ka gumagawa ng paraan para tanggalin siya sa isip mo, at focus ka ng focus sa kanya, attention mo na sa kanya, mababaliw ka talaga ka-inspired. At baka gumawa ka ng mga bagay na hindi tama, dahilan kung bakit mas lalo siyang mawawala sa'yo, at mas lalong mawawala ang gana niya sa'yo. Ituon mo sa ibang focus mo. Ka-inspired, di ko mapigilan eh. Bakit? Lagi siyang pumapasok sa isip ko, lagi ko siyang naiisip, lagi siyang sa utak ko. Alam ko may hirap yan. Hindi naman talaga agad-agad tatanggalin sa isip mo dahil mahal mo siya at nagka-curious ka din. Pero tulungan mo ang sarili mo. Tulungan mo ang sarili mo. 'Di ba? May kaya nga tayo binigyan ng free will eh.
Kaya nga, may kalayahan tayo magdesisyon. Diba? Mag-focus kasi ba? Like, piliin mo na dun, makipagkwentuhan ka sa mga pinsan mo, sa mga kaibigan mo. O kaya naman, makipaglaro ka dun sa mga kaibigan mo. O makipaglaro ko, lamang laro yan. O kaya, mamasyal kayo. O manood kayo ng sine. O kung gusto nyo makatipid, manood na lang kayo ng movie sa mga apps tulad sa Netflix. O mag-shopping kayo, o may budget kayo. O mag-pamper ka sa sarili mo. Magpaganda ka ng buhok, mag-self-improve ka, magpaganda, magpamassage. O kaya naman iba pa, libangin mo yung sarili mo. Kasi kapag hindi mo pinokus ang isip mo sa iba, malamang sa malamang, mangungulit ka sa kanya. Dahilan kung bakit hindi bababa ang pride niya sa iyo. Kailangan bumaba ang pride niya sa iyo para siya ay magparamdam na sa iyo. Sapagkat ka-inspired, kapag masyadong mataas ang pride niya sa iyo, malamang sa alamang, hindi yan magpaparamdam sa iyo. Sapagkat mataas ang pride niya. At para bumaba ang pride niya sa iyo, dapat talaga naman, lubusan hindi mo rin siya pansinin. Lubusan hindi ka rin magparamdam. Lubusan hindi ka na maghabol. Upang magtaka siya, talaga namang ka-inspired i-check niya ang Facebook mo. Upang magtaka siya at i-stalk ka niya. At talaga namang ka-inspired magtanong sa iba. At mismong siya ang maghihirap sa isip niya kung kamusta ka, bakit biglang tumigil ka. Sa pagiging marupok mo sa kanya, ka-inspired. Tuon mong isip mo sa iba. Diba, hindi yung puro yung siya lagi na sa utak mo ka-inspired, mahal ko Miss na miss ko siya, mahal na mahal ko siya. Alam ko yon. Hindi mo makakatulong kasi yung panay message mo. May irita lang yan sa'yo. Isipin lang yan, tama pala yung decision ko, kulit-kulit ng babae to. Pero pag di ka nagpaparamdam, ikaw laging nasa isip niya. Kahit may kasama pa siyang iba, ikaw laging laman ng utak niya. At talaga naman sa katagalan, malaking bagay sapagat pwede siyang magparamdam sa iyo. Mag-message sa iyo, ka-inspire. At ang pangatlong bagay na dapat mong gawin kapag hindi nagme-message sa iyo ang sinalakis, hayaan mo siya at ipakita na masaya ka pa rin. Ang pangatlo, ka-inspired. At isa pinakatotoo, alam nyo, kapag ginawa mo yan, napakamakapangyarihan yan, hayaan mo siya. Ka-inspired, paano hayaan? Parang daling sabihin ikaw nga, hinahayaan niya ka-inspired, mahal ko siya. Yun ba yung pinapakita niya sa'yo ngayon? Yung pagmamahal mo na yan, sapat na bang dahilan yan para bumalik siya sa'yo? Hindi nga bumabalik kahit anong pilit mo Makinig ka. Tinuturuan ka. Hindi yung matigas yung ulo mo. Huwag laging emosyon ang pairalin mo. Huwag laging damdamin. Gamitan mo ng utak at diskarte. Gamitan mo ng game. Hayaan mo siya. At ipakita mo na masaya ka. Inspired, pakitang masaya? Paano magiging masaya? Ang lungkot-lungkot ko nga, namimiss ko na nga siya Alam nyo, ka-inspired, maraming bagay ang talaga namang pwede magdulot ng kaligayahan sa isang tao. Piliin mong maging positibo. Piliin mong maging masaya. Ang kalungkutan ay pinipili din. Ang kalungkutan pinipili din. Ang galit pinipili din. Ang tampo pinipili din. Life is a matter of choice. Nasa pagpili yan, kung paano mo pipiliin. Kung paano ka magpapa-apekto ng nasa paligid mo. Dapat mas malakas ang nasa loob mo. Ikaw, ang emosyon mo. Kailangan, di ba, piliin mo maging masaya kahit ganyan ang sitwasyon mo. Hindi yung ganyan na nga, iniiwan ka na nga niya, ayaw na nga magparamdam sa iyo. Tapos lungkot-lungkutan ka pa, nilulog mo pa yung sarili mo. Ba't di mo subukan bumangon? Ba't di mo subukan kumilos? Ba't di mo subukan lumaban? Hindi pa nga tapos ang laban, sumusuko ka na. May bubuga ka pa, ayaw mo na. Nandiyan ka na lang sa kwarto mo. Panay iyak mo na lang. Pati yung trabaho mo, di mo na pinapasukan, nag-aawul ka na. Yung negosyo mo na pinaghirapan mo, nalulugi na. Di mo na minamanage ng tama. Inaasa mo na sa iba. Pati yung itsura mo na dating napakaganda at napaka-sexy. Mukha na talagang ngayong talaga namang talunan. Dahil hinayaan mo maging ganyan ang sarili mo. Ka-inspired, huwag mo naman kaming ganyanin, ka-inspired. Nasaktan kami. Anong gusto mo? Babyhin kita? Gusto mo
Mga magaganda lang ang sabihin ko sa'yo. Tapos sabihin ko, maghabol ka dun. Pilitin mo siya, magmakaawa ka. Yun na nga yung ginawa mo nung una, di ba? Nung nangyari, binabastos ka, tinitiis ka, binabaliwala ka. Di ba? Itutuloy mo ba rin? At ganyan din naman yung ginawa ng iba. Gagaya ka doon. Di wala ka rin pinagkaiba sa kanila. Pare-pares kayong TNGA. Ka-inspired. Di ba? Hayaan mo siya. Kung nagmamalaki siya sa'yo, magyayabang sa'yo. Pinagmamalaki niya yung kabit niya. Tapos, binabaliwala ka, piling pogi. Pogi ba? Talaga. Pinagmamalaki niya, ganyan, mahal na mahal ako ng babae na yan. Naghahabol lang sa akin yan. Ngayon, hayaan mo. Yung pride niyan, babagsak yan. Tapos ipakita mo pang masaya ka, okay ka na ngayon sa buhay mo, hindi ka naapektuhan, parang walang nangyari, parang wala ka na rin pakialam sa kanya, maka-move on ka na, masaya ka na, happy ka na, malakas ka na, talagang energetic ka na ulit. Pag yun ang nakita niya, yung dalawang bagay na yan, hinahayaan mo na siya. Tapos, masaya ka na. Sampal sa kanya. Paano kung mahal ka pa pala niya? Kaso, feeling niya lang nung una, hindi. Di nagsisi siya. Kasi ang pagmamahal, nandito lang yan. Akala mo hindi mo na mahal. Akala ng isang lalaki, hindi ka na niya mahal. Pero toong pag-ibig, hindi ka agad nawawala yan. Nag-aaway lang kasi kayo. Pero nandyan lang yan. Kaya sinuturuan ko kayo huwag kayo maghabol, mag-no contact rule para lumabas ulit ng pag-ibig. Kasi hindi, titigas ng ulo ng mga iba sa inyo. Tigas ng bungo nyo Ka-inspired. Huwag ka maghabol. Hayaan mo siya. At ipakita mo masaya ka. Sa katagalan, maniwala ka sa akin. Mababalo sa paghabol sa'yo. At siya naman ang mananadtad ng message sa'yo. Ka-inspired. Pangapat na dapat gawin ka-inspired kapag hindi nagme-message sa'yo ang sinalakis. Tanggapin ang katotohanan na nagbago na siya. Pang-apat ka-inspired. Tanggapin mo ang katotohanan na nagbago na siya. Sapagkat yun naman talaga ang totoo. Kapag hindi mo tinanggap yan, patuloy ka maghahabol sa kanya. Pag patuloy ka naghahabol sa kanya, patuloy ka talaga namang babaliwlain niya. Pero pag tinanggap mo ang katotohanan na nagbago na siya sa iyo, dahil kung ano man dahilan bakit siya nagbago, hindi na siya tulad ng dati, tinanggap mo, mas magiging madali para sa iyo na mag-move on, mag-move forward, mag-no contact rule, mag-self-improve. Sapagkat tinanggap mo na ganoon na siya. Lahat ng tao nagbabago. Gawin mo muna pagtanggap ka-inspired upang ang lalaki sa katagalan makita ang pagbabago mo rin at siya'y muli na magparamdam sa iyo ka-inspired. Ang lakas ng ulan. Naririnig ba ako mga ka-inspired? Pasensya na kung malakas yung ulan At malimang bagay ka-inspired dapat mong gawin kapag hindi nagme-message sa iyo ang isang lalaki. Huwag mong pagsalitaan ng masama. Tumahimik ka lang. Palimang ka-inspired. Ka-inspired, ba't di pagsalitaan ng masama? Siya na nga, sobra na nga siya kung magmura sa akin, sobra na nga siya kung manakit sa akin, sobra na nga siya kung magsalita, sobra na yung ginagawa niya. Pero gusto mo pa rin magkaayos kayo, tama? Gusto mo pa rin mag-reply siya sa'yo. Pag pinagsalita mo yun ng masamang bagay, sinitiyak ko sa iyo, ka-inspired, mas lalong hindi yan magpaparamdam sa iyo. Kaya naman, huwag mong pagsalita ng masama, tumahimik ka lang. Yung pagiging tahimik mo, yung pagiging silent mo, yung pagiging quiet mo, yung hindi ka lumalaban, hindi ka nagsasalita, talaga namang napakamakapangyarihan yun sapagkat ayan mismo ang bobomba sa utak niya, patungo sa puso niya, at yun sa katagalan, hindi ka rin niya matitiis at muli siya magpaparamdam sa iyo, ka-inspired. Pangalan na bagay ka-inspired dapat mong gawin kapag hindi nagme-message sa iyo ang isang lalaki. Huwag siyang i-message, huwag kang maging toxic, yung pang-anim ka-inspired at pinakahuli. Alam niyo mga ka-inspired, huwag mo siyang i-message kung hindi siya nagme-message sa iyo. Huwag kang maging toxic. Hindi na nga siya nagme-message sa iyo, kahit anong gawin mo, toxikin mo pa siya, di mas lalong hindi siya magre-reply sa iyo. Gamitin mo ang utak mo, huwag laging emosyon. Kapag emosyon lagi ang pinapairal mo, lagi kang magkakamali ng desisyon. Talaga naman ka-inspire sa mga pinakasikreto. Huwag kang mag-message sa kanya kung hindi siya nagpaparamdam sa iyo. Hindi ka nare-reply, ang dami mo ng message, hindi ka nahihiya sa sarili mo, hindi na magre-reply. Huwag mong i-message, huwag mong i-text, huwag mong i-chat. Huwag mong i-message kung ayaw na talagang kausapin ka. Mas lalo mo lang pinapababa ang value mo sa mga mata't isip niya. Huwag mong i-message. Hayaan mong siya mismo ang mag-message sa iyo kapag dumating na ang araw o panahon na muli niya nang makita ang halaga mo. Sapagkat ka-inspired siya mismo magtataka.
Bakit bigla kanyang naiisip sa mga panahon hindi ka na nagpaparamdam o nag-aabot sa kanya, imbis na toxicin mo, mag-no contact rule ka lang. Sabay naman self-improvement at sa katagalan, ang lalaki ay muling magpaparamdam sa iyo. Ka-inspire. Nakaspan, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Gusto pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin ang video na ito upang makatulong tayo sa ibang tao. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, click nyo po subscribe, makaspan, click po notification bell upang malaman nyo pag may bago akong i-upload dito sa YouTube channel ko. At sa mga gustong humingi ng payo sa akin one-on-one, magpa-coaching, message lang po ako sa akin Facebook, ayun po ang ko sa FB. Kapag sinerch niya, nakita nyo, chat nyo ako. Pag di lumabas sa FB, dahil minsan di ako nakikita eh. Sa Messenger, Alvin Capa, pag di nakita nyo yan, i-chat nyo ako mismo ang makakausap nyo. Maraming salamat, Max. Mag-ingat kayong lahat at mahal ko kayo. At muli, be inspired!